Maraming iba't ibang klase ng sushi, pero ito ay egg sushi at inari sushi. Yung orange ay sweet vinegar rice. Para sa mga Japanese, ito raw ay pagkain ng fox. God of rice ang tawag sa mga foxes sa Shinto religion. Ito naman ay normal na egg sushi lang. Masarap kahit walang sausawan. Nakakatuwa kasi natapos na yung banta dito ng earthquake. Kagaya sa Pinas, kakatapos lang din ng maraming bagyo dito. Saktong workout lang tayo bago pumasok ng school para hindi na ito gagawin mamaya. Kahit maganda mag-drive dito sa Japan, ayaw na ayaw ko yung mga bikers na nasa labas ng pavement. Ang hirap nilang tansyahin, pero salamat na lang dahil hindi sila e-bike. Pagkatapos ko mag-trade ay lumabas ako at bumili ng lunch. Wala akong nagustuhan na obento kaya bumili ako ng sweet potato bread. Gustong gusto ko talagang kamote flavor sa Japan. At dahil summer ngayon, kailangan lagi tayong hydrated. Namiss kong kumain ng ensaymada pero ang flavor nito ay chestnut. Yung tamis ng chestnut at yung alat ng cheese kapag naghalo, ibang level yung sarap. Huling bili ko na ensaymada sa Pinas ay 5 piso pa. Magkano na kaya ngayon? As usual, excited ako umuwi dahil gusto ko na makita-mag-ina ko. Medyo antok pa si Mika. Kinagabihan nag-iiba ko ng tubig dahil naubusan na kami. 20 kilos kabilaan, dapat ubusin namin in 1 week. Banat na rin ang house chores dahil pagkatapos nito excited na talaga akong buksan yung toolbox na binili ko. Kung ano-ano yung binili ko sa Daiso, tagta 30 pesos. Pero napakasulit niya at lahat kasya dun sa toolbox na 30 pesos din. Palagi ako nawawala ng tools kaya once and for all, binili ko sila ulit lahat kasama ang toolbox. Nakakahiyaman pero hindi talaga ako handyman. Mas magaling pa yung asawa ko sa mga ganito. Kaya ang ginagawa namin ay nanonood siya sa YouTube tas tinuturo na lang sa akin yung mga gagawin. Pero naalala ko nung bata ako, dala-dalawang toolbox na malalaki. Ang laman ay puro Tamiya. Big Spider ang paborito kong Tamiya. Kung nag-Tamiya kayo, anong paborito nyo? Nagbasa ako ng Japanese news, nakakatuwa tong pusa na to sa UK. Alaga to ng sunod-sunod na 6 na Prime Minister sa UK. Dati siyang tamad pero nung nakahuli siya ng daga noong 2011, nagtuloy-tuloy na. Para na siyang naging assassin ng mga daga. Ang lesson for today ay kay Larry the Cat. Kahit tamad siya ay sinubukan niya. Kaya kung tamad ka rin, huwag ka mag-alala, it's a tie. Subok lang tayo ng subok. Sana all, Larry.